Nanindigan ito pong si dating Senador Antonio Trillanes sa kanyang unang mga sinasabi na napakasinungaling nito pong 18 nagpapakilalang ex-Marines. Kayo ba ay sumasang-ayon kay dating Senador Antonio Trillanes na napakasinungaling po nitong mga Marines po na ito, di umano? I-comment nyo lamang po dyan sa chat area kung kayo po ay sumasang-ayon. Mag-comment po kayo ng 1 or mag-type po kayo ng 1 kung kayo ay naniniwala na saksakan ng sinungaling ito pong 18 nagpapakilalang ex-Marines. At kung kayo naman po ay sumasang-ayon sa kanila at sumusuporta sa kanila, mag-comment lamang po kayo ng 2. Dahil po dyan, hindi lamang po itong mga nauna nang sinampahan ng kaso ni dating Senador Trillanes ang kanyang sasampahan ng kaso. Damay na po sina dating o Senador Rodante Marcoleta at dating Senate President, ang sarap ba bigkasin, ano? Dating Senate President Alan Peter Cayetano. Sila po ay isasama ni Trillanes sa mga isasampa po nitong kaso anumang araw mula ngayon. Yan po kasi ay nag-ugat doon po sa naging pagdinig kahapon ng subcommittee na binuo ng Cayetano Block. Ito po yung subcommittee ng Blue Ribbon Committee kung saan sila po ay nag-iimbestiga sa mga anomalya di umano ng flood control project sa nakalipas po ng mga taon. Pero yan po ay isang illegal na hearing. In fact, tinawag nga po ito ng majority block sa ngayon na bogus hearing. At wala pong sinumang mga staff mula po sa Blue Ribbon Committee ang nag-facilitate po dyan. Tanging mga staff lamang po ng mga pumasok na senador kahapon para po sa hearing na yan ang nandoon sa pangunguna syempre nito pong si Alan Peter Cayetano bilang sa paniniwala niya ay siya Senate President pa rin at sumigunda yung kanyang kapatid na si Senator Pia Cayetano bilang chairperson naman ng Blue Ribbon. Pero syempre yan ay subcommittee kaya pinamahalaan iyan ni Rodante Marcoleta. Present din po sa pagdinig kahapon itong si Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla at dumalo din po sa pagdinig ito pong si Senator Loren Legarda. Tinawag pa nga ni Senator Loren Legarda na bayani ito pong mga 18 ex-Marines kuno na ito. Pero ewan ko lamang kung alam niya na siya mismo ay sinasabihan ng mga sinungaling na ito na tumanggap po ng mali-maletang pera kasama si Mark Villar. Pero sa pagdinig po kahapon ng bogus hearing po na ito, hindi po binanggit ng mga Marines yung part ng affidavit nila na nagbigay po sila ng mali-maletang pera kay Mark Villar at saka kay Loren Legarda. Bakit po nagkaganon? Kasi nung ginawa po yung affidavit na yan, nung una, ang dalawang individual po na tinutukoy natin, si Mark Villar at Loren Legarda, ay kakampi pa po ng kasalukuyang majority. Sila po ay hindi pa umaanib sa minority noon na pinamumunuan ni Alan Peter Cayetano. Hindi ko lamang malaman kung bakit hindi na nila naamyendahan yung kanilang affidavit, no? At ito po ay kanilang isinumite pa rin kahapon, pero iniwasan na lamang po ng bogus committee po na ito, yung pagbanggit kay Loren Legarda at kay Mark Villar. Ngunit balik tayo dito sa ating pinag-uusapang topic talaga, kaugnay nga po ng napipintong pagsasampa ng kaso ni dating Senador Antonio Trillanes kina Rodante Marcoleta at Alan Peter Cayetano. Yan pong aligasyon ng 18 di umano'y Marines ay mariimpong itinatanggi ni dating Senador Trillanes. Sa kanyang Facebook page po kahapon, matapos pong muling banggitin ng mga individual na yan ang kanyang pangalan, ay ito po yung naging post niya sa kanyang Facebook. Again, I categorically deny na tumanggap ako ng pera mula kay saldi ko para ibigay sa ICC or for any other purpose. The ICC has also made a statement denying they received money from me or any other person in relation to the cases here in the Philippines. Dahil dyan, sa inulit na sinabi nila, kakasuhan ko ulit sila.
Kakasuhan muli. Bakit? Kasi meron na pong previous case filed. Ito pong si Trillanes laban po sa mga individual na ito sa nakalipas po na mga buwan. Yan po ay gumugulong na sa Department of Justice Prosecutions Office. Kaya yan ang inaantabayan na natin kung ito po ba ay aakyat sa korte o ibabasura po ng prosecution. Pero sa mga naging testimonya po kasi kahapon, nito pong mga nagpapakilalang ex-marines na ito, ang dami pong mga naging butas sa bawat individual na kanila pong inaakusahan. Halos meron pong mga butas mula po sa ating Pangulong Bongbong Marcos down doon sa mga kongresista na kanila pong inaakusahan. In particular, dito po sa ipapakita kong video, sabog po sila rito. Hindi po kuitis ang pumutok. Sila po ay pinasabugan ng nuclear bomb ni Congressman Alvarez. Unfortunately, hindi sila inabutan ni Congressman Alvarez kasi harap-harapang sinabi dito ni Congressman Alvarez sa patapos ng hearing. Humabol siya, nakaabot siya. Partikular kay dating Senate President Alan Peter Cayetano na hanggang ngayon kapituko sa kapangyarihan niya at kaugnay niyan, maisingit ko na lang din, ang PDP laban ay ngayon ay nakahanda na at pupunta sa Korte Suprema para questionin yung naging aksyon ng majority last June 3, 2026 diyan po sa plenaryo kung saan tinanggal ang lahat ng mga posisyon ng noon ay majority, ngayon ay minority block na lamang na pinamumunuan pa rin ni Alan Peter Cayetano. Again, humabol si Congressman Alvarez dito at inilahad niya ang kanyang saloobin at mariing itinanggi ang mga akusasyon nitong mga nagpapakilalang ex-marines. At ang pinakapasabog na sinasabi po natin dito ay nang ipakita niya at sabihin niya sa harapan ng publiko na ang tanging nakikita niyang motivation ay ang hindi niya pag-endorso sa impeachment complaint na sana'y isusumite nitong sina Mike Defensor sa Kamara. Dahil po doon, sabi niya, nasama na siya sa maleta. Pakinggan po muna natin ang buo, ang pahayag dito nitong si Congressman Alvarez bago natin puntahan yung interview kay dating Senador Antonio Trillanes. Salamat, Senate President Alan Peter. Maraming salamat po. Nung nakita ko po sa Facebook na nandito yung mga sundalo, sana naabutan ko dahil wala namang masama na mag-usap. Tatanungin ko lang sana kung sa akin ba nila binigay yung malita. Kung babanggit ang pangalan ko, kawawa naman yung pamilya ko, inaanap sa akin yung malita So, ganoon lang po kung maaari. Wala man akong sama ng loob. Kaya lang, siyempre, takbo ko agad ako dito. Alam ko nandito ka Kung wala ka rito, di man ako pumunta rito Saka nandito Senator Marcolita. Alam naman nila, papasokin nila ako. I vehemently deny that. Shock sila, nagulat silang lahat mga tol. Akala kasi nila, makokontrol nila yung naratibo sa gawa-gawa nilang kwento na yan dahil 18 Marines kuno ang pumunta. Hindi nila in-expect na susugod itong si Congressman Pepito Alvarez at harap-harapan silang bablangkahin. Partikular, hinanap niya si Mike Defensor Nandito ba si Mike Defensor? Unfortunately, wala na. Po ako natanggap. Wala akong utang si Saldi ko sa akin. Wala din akong utang sa kanya. At wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya ako bigyan ng pera. Umalis na si Atty. Rondain. Nauna ng malis. Sana ganito din ang gawin ni Congressman Martin Romualdez no? Nang hindi naman natin siya dinidiktahan kung ano yung dapat niyang gawing aksyon. Pero dito niyo makikita na malamang sa malamang 100% walang korupsyon kaugnay ng flood control project anomalies as alleged nitong mga Marines na ito kuno itong si Congressman Alvarez. Kasi hindi nga invited dito si Alvarez. Nabanggit lang yung pangalan niya kaya hindi niya matanggap. Sinabi niya pa nga dito mga tol, matagal ko nang kakilala si Alan Peter Cayetano. Nire-respeto niya, Senate President pa rin naman ang tawag niya Bakit niya matagal nakasama?
Sa edad po kasi nitong si Pepito Alvarez, nakasama na pala nito ng matagal din. Yung tatay pa, yung dating senador, ang yumaong si Senador Cayetano. No? Kaya ganito si Cayetano Alan Peter kahapon eh. Ang bait-bait. Tapos, dire-diretso sa pagsasalita itong si Alvarez. Dapat nga, tuloy-tuloy pa ito eh. Baka mas mabulgar pa yung mga kalokohan nila, kaya pinutol na lang nila sa huli. Tuloy natin ang panonood dito mga tol. Kung gaano po kasinungaling, partly, I'm not saying na hindi naman totoo lahat ng sinasabi ng Marines po na ito. Pero naniniwala ako na majority sa kanila mga sinasabi kasinungalingan. No? At sige, tuloy na natin ang pakikinig dito kay Alvarez. Kausap ko siya noong isang araw. Pakiusap ko sa kanya, kumuha ka lang isang note kay Saldi, kung makausap mo siya, na wala si Saldi pinadalang malita sa akin. Yun lang po, hindi ko sinasabi na hindi totoo yung mga sinasabi ng mga Marines. No? Ang akin lang na ako, wala akong tinanggap personally for me. Dahil, modesty aside, ganito lang po ang buhay ko, hindi naman ako naghahangad ng malita-malitang pera. Ganun lang po. Tek, maraming salamat. Baka pwede sila magtanong. Yan ang walang kasalanan. 'Di ba? Naghahamon pa, baka pwede silang magtanong. Kasi alam niyo mga tol, kung wala ka talagang kasalanan, haharapin mo 'yan. No, kaya ako saludo ako dito kay Congressman Alvarez eh. Ang problema din niya na inabutan yung 18 Marines kuno na eh. Pwede kayong magtanong, okay lang. Mga 5 minutes, panik. I'm not taking much of your time. It's your right. Nabanggit kasi. Salamat ako dahil nakahabol pa ako. Akala ko abutan ko sila eh. I just want to ask them, kanino nila binigay? Dahil wala man akong tinanggapin. Or, Actually, nakita ko text nyo po, tapos na rin talaga. oh, At pinakit ko, but precisely why we want everyone named to have the opportunity. And I thank you, Lord, oh, wala bang kumalinis sa posisyon mo, pupunta ka rito eh. Tama. In fact, maraming kongresista na nasama sana. Ang isa doon, nagsabi sa akin na pupunta rin dito, yung Congresswoman Garin ng Iloilo. Pinsan ko pa yan sa Sabiloso. Sabi niya kung pupunta kasama ako. Nakita ko ngayon, meron kayong, hindi ko maalam to eh. Kung alam ko lang ito, nandito ako maaga pa, kinansila ko lahat ang aking mga meeting. any question? So, any question po? Congressman, since nabanggit niyo po na walang totohanan. Hindi sa walang katotohanan. Wala ako tinanggap na pera. Wala silang dinala sa aking malita. Okay. Hindi po ba sabihin, questionable yung mga sinabi kanina ng iba pang mga witness? Hindi ko kasi narinig eh. Nasa kalsada ako kanina. May meeting ako kanina sa dito sa PIMS, yung motor show. Nandun ako. Kami nagbukas eh. Umalis ako doon, mga alas 10, pupunta ako kay RSA sa San Miguel. After San Miguel, may alauna ako sa Manila Golf. On the way to Manila Golf, hindi ko lang maiwasan yung Manila Golf dahil may appointment taga-China at saka mga taga-PhilInvest Bank na mag-meeting doon. In-introduce ko lang, takbo ka agad ako rito. Akala ko, maabutan ko pa. I'm sure papasukin ako ni Sen. President Cayetano dahil matagal na kami kakilala nito eh. Tatay pa niya, kasama ko na. Ano kaya ang hindi po kasi Mahirap man ako magsabi ng motibo. Ngunit, siguro may kinalaman doon sa Ayan na. pinadala sa akin ni Mike Defensor. Ang po kasi Mike? Yan na. Tingnan niya natin kung may tatanggi ito ni Mike Defensor. Kasi dito may ebidensya na ipinapakita itong si Congressman Alvarez. Ngayon, kung sinasabi ng mga tangang Duterte supporters na nagtatanggol pa rin sa 18 ex-Marines po na ito, na land grabber itong si Alvarez, ibang usapan yon. Huwag kayong gumamit ng strawman policy dito. Argue kayo na land grabber siya, ang pinag-uusapan natin, mali-malit ang pera. Ibang usapin yun, patunayan ninyo na land grabber itong si Alvarez. Kung sino ang nag-aakusa, kayo ang magpatunay, mga tanga. Ngayon, pinapatunayan nitong si Alvarez, yung nakikita niyang motibo dito. Meron siyang babasahing message. At ang message na ito may kaugnayan sa paghiling sa kanya di umano ni Mike Defensor na i-endorso yung impeachment complaint nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya pala kinalaunan, hindi na ito na ipursu ni Mike Defensor kasi walang mag-endorso. Tinanggihan nito eh. Tinanggihan ni Congressman Alvarez.
Wala na. Nakaalis na. Sa mga 1:30. Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Ako yung unang andito sa cellphone ko. Ayan, no? Kita. Oh, ebidensya. Pagkatapos, pinadala sa akin na kung maaari daw endorso ko. Nung hindi ko in-endorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. Hindi ko sinasabi na, yung sinasabi na, mabuhay ka, Congressman Jose Alvarez po. Si Margaret ito, hindi ko kilala kung sino itong Margaret nagpadala sa akin. I'm writing on behalf of Congressman Mike Defensor to request for your endorsement of impeachment complaint against PBBM for graft and corruption and betrayal of public trust. Your principled stance, pinula pa ako. Your principled stance on accountability makes you an ideal endorser. We respectfully request for your public endorsement to strengthen this effort and uphold the rule of law. Attached is the full complaint for your review. Thank you for your consideration. Oh, di ba? Oh, paano ngayon yan? Sige nga, pabulaanan yan nitong si Mike Defensor ngayon. Ang nakikita niya kasi dito, mga tol, kapag ka hindi ka sumang-ayon kay Mike Defensor, masasama ka na ngayon sa maleta. At yung pattern, mga tol, yung pattern ng diskarte nitong mga Marines po na ito, kung sino-sino yung kanilang mga binabanggit, ay kitang-kita po natin sa estilo ng kanilang mga binanggit na pangalan o sa mga pinangalanan po nila. No? Ito, i-share ko lamang po sa inyo ang observation ni Agent Rick Diaz. Babasahin ko lamang po ito, kaakibat syempre ng reaksyon na yon niya sa rather sa balita. Ang mga pinangalanan kasi ng mga ex-Marines kuno na ito ay partikular itong mga mambabatas na umano'y pinadalhan ng mali-maletang may pera ayon sa 18 ex-Marines. Sina former Representative Franz Castro, Leila de Lima, Sandro Marcos, Terry Ridon, Jerbil Luistro, Arlene Brosas, Benny Abante, Zia Adjong, Jose Alvarez, Ace Barbers, Joel Chua, Dan Fernandez, Janet Garin, Raul Manuel, Stella Kimbo. Nasabi ko na po, yung ating analysis tungkol dito, hindi ko na uulitin pa. Ang babasahin ko na lamang, ito pong kay Agent Rick Diaz, Facebook post niya. Maliban kay Sandro Marcos at Pepito Alvarez, ngayon nakikita na natin ang dahilan kung bakit isinama si Pepito Alvarez. Lahat ng pinangalanan na tumanggap daw ng maleta ay mga members ng Quadcom na nag-imbestiga kay Sara Duterte. Halata namang masyado. Bakit sabit si Sandro? Alam na this, para isabit si PBBM. Pero bakit naman si Congressman Pepito Alvarez? Naririnig na natin ang dahilan. Dahil pinapirma daw siya ni Mike Defensor, hindi siya pumirma. Yun naman pala, ginawang armas ni Defensor ang 18 Marites. Kapag nagalit sa'yo, isasama ka. Mag-ready ka, Director Matibag, dahil idadagdag ka na tumanggap ng maleta. Tuloy po tayo sa pakikinig dito kay Congressman Alvarez, mga tol. Hello po, will you endorse? Ang sagot ko, no, sorry. Hindi ko pa nga nabasa Pinapa-endorse na kagad sa akin, pinaprint ko, kaya kakapal. So, sunod noon, kasama na po ako rito sa Marines. Pero kasi categorically, wala po akong tinanggap na malita galing kay saldi ko dahil wala naman utang si saldi ko sa akin. Wala din ako utang sa kanya. Okay? Maraming salamat. Pasensya na. And thank you very much. Di sila nakaporma. Mag-aakusa kayo. Nandyan na yung inaakusahan ninyo. Bigla naman nawala itong mga 18 ex-Marines kuno na ito. Ngayon, pakinggan na po natin yung naging interview kay dating Senador Antonio Trillanes kung saan siya po ay magsasampa ng reklamo laban kina Cayetano at kay Marcoleta. Siyempre, di mawawala dyan yung 18 ex-Marines kuno. Pakinggan po natin ang interview na ito, mga tol. Senator, Yes.
As expected, natakal na naman. Although may nakita natin may mga taga-ICC na, I mean, isa sa mga lawyers na accredited ng ICC ay nag-react na doon sa muling pagbubukas nung issue na yung mga foreigners doon sa ay nagaling daw ICC ay nabayaran, naungkat na naman yan kanina. So kailangan namin kayong hinga ng official statement o kaya reaksyon dahil syempre nadawit pati pangalan nyo dyan. Ito po, same lang po ang aking statement. I deny na meron akong tinanggap na $2 million o anumang halaga galing kay Saldico para sa ICC or for whatever purpose. So hindi po totoo yan. Hindi nangyari yan. At in fact, ICC mismo ay nagsabi na hindi yan totoo. Ngayon, pero dahil dyan, ako po ay magpapile muli ng pangatlong kaso na laban sa kanila kasi lalo na yung kanina, isasama ko na pati si Marcoleta at si Alan Cayetano dun sa libel case na ipapile ko. Kasi hindi naman legitimate na yon. Yon ang dahilan, mga tol. No? Kasi hindi lehitimong hearing. Alam niyo, kung lehitimong hearing yan ng Blue Ribbon, hindi mauuwi po yan sa pagsasampa ng kasong cyber libel. Posible, dahil under oath kung lehitimo, perjury. Pero not cyber libel. Dahil nga po hindi lehitimo, kaya lahat ng mga sinabi po nila doon na paninirang puri sa iba't ibang personalidad, nasa mga personalidad na yan kung sila po ba'y magkakaso. At pinili ngayon nitong si Senador Trillanes na magsampa o magsasampa ng kaso sa kanila. At bakit cyber libel? Simple lang. Hindi po kasi nila yung ginawa doon lamang sa loob ng mga kwarto o corners ng plenary sa Senado. Ito po ay kanilang ini-livestream pa sa iba't ibang platform. Nakita po nating nag-live dyan sina Robin Padilla, Amy Marcos, Alan Peter Cayetano at mainstream media. In short, mga tol, yung pagpapakalat nila ng paninirang puri o sa reputasyon, pagsira sa reputasyon ng mga personalidad na binanggit po nila, ay ginawa nila sa pamamagitan ng Information and Communication Technology. Kaya sakop na po ito ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Tuloy po natin ang pakikinig dito po sa dating senador na si Antonio Trillanes. Maraming salamat kay Les Soleil sa inyong pong super sticker. Na hearing, kaya liable din sila. Kailan niyo po plano i-file itong kasong to po? As soon as matapos nung mga lawyers namin yung complaint at gano'n So ongoing na. Oo. Yeah. Ginagawa Opo. na yung complaint. Oo. Pero Senator, kanina sabi niyo nga po ay dinideny niyo na tumanggap kayo ng 2 million o kung anumang halaga yon, pero dinideny niyo rin ba na nakipagkita kayo sa ICC sa isang hotel, if I'm not mistaken, kung yun yung narinig ko kanina Kasi nire-request ni SP Cayetano yung CCTV ng hotel na yon. So, ganito po, di ba palagi kong sinasabi na simula pa noong 2017, ako po ay nakikipag-ugnayan sa ICC, tumutulong ako sa pagkalap ng ebidensya, testigo, at kung ano pa, para ma-develop yung mga kaso nila, Digong, Bongo, Bato. Hindi po yan krimen. Nakikipaghalubilo, pupunta ako sa dahig mismo, o pag nandito sila, ako mismo ang nakikipag-ugnayan sa kanila. Hindi po yan krimen. Nagtataka ko, the way they are presenting it, is as though I'm committing a crime. Sabi na mismo ng Korte Suprema, may residual jurisdiction yung ICC dito sa atin. Ngayon, hindi naman sila persona non grata na bawal silang pumasok ng Pilipinas. So ano po ang bawal doon? Wala akong dinideny na pakikipaghalubilo sa mga ICC. Bilang kayo po, Senator, ay Senator noong time ni President Noynoy Aquino, if I'm not mistaken, tama po ba ang timeline ko? Senator kayo noong time na yon? Tama ba? Confirm ko po muna. Opo. Oo. Kasi na-bring up din na pag-usapan kanina yung mga extrajudicial killings o EJK. Ngayon, sabi ni Senator o SP Cayetano, nung time na yun daw,
meron din naman daw mga EJK except na pinalitan daw ni Senator or then Secretary pala Laila De Lima yung definition ng ng EJK. Pwede mo ba kaming i-enlighten niyo po kami dito? Okay, ito po warning lang sa inyo. Huwag kayong magpapaniwala kay Senator Cayetano kasi sa 10 sinabi niya, 11 ang kasinungalingan. Oh, tanungin ko kayo mga tol, agree ba kayo sa observation na yan nitong si Trillanes? Sa 10 daw pong sinabi, nito pong si Cayetano, 11 ang kasinungalingan. Meaning, napakasinungaling sa madaling salita nito pong si Cayetano. Naniniwala po ba kayo na napakasinungaling ni Cayetano? I-comment nyo lamang po dyan sa chat area kung kayo po'y naniniwala na sobrang saksakan, nuknukan ng sinungaling ito pong si Cayetano. Para mas madali, mag-comment po kayo ng 1 kung kayo po'y sumasang-ayon at naniniwala na nuknukan ng sinungaling itong si Cayetano. Kung kayo na may naniniwala kay Cayetano, di mag-comment po kayo ng 2 o tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Okay, ganito. Kung meron man, kung sinasabi ng tunay, anong ginawa niya? Ba't hindi niya pinay sa ICC? Kasi alam pala niya, senador siya, dapat ipaglaban niya yung mga nangamatay nun. Dapat ginawa niya. Diba? Member tayo nun eh. So, makikita mo to mga palusot niya at alam nyo, yung panahon ni Duterte, tayo lahat, mulat na mulat tayo. Yung sa patayan na yun, araw-araw. Hindi na tayo pwedeng bulahin na pagkaparehas yung panahon ni Pinoy sa panahon ni Digong. Ang laki nung kaibahan. Tama. No? Lalo ako, dati akong pulis. Alam na alam ko yung pinagkaiba. And meron akong personal knowledge dyan. Although hindi direktang maglilink kay Rodrigo Duterte. Sa observation ko noon, bilang dating pulis, mga siguro once a week nagkakaroon ng mga panlalaban sa kapulisan. Pero nung panahon ni Rodrigo Duterte, grabe. Araw-araw. At hindi lamang sa isang lugar, kung hindi sa napakaraming lugar dito po sa Pilipinas. And one time, big time nga yung tawag nila, di ba? Sa Calabarzon nangyari dito sa area namin before nung ako'y pulis pa. Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Tapos nangyari din yung mahigit sa 30 patay na individual dahil ng laban di umano sa area naman ng Bulacan, bahagi ng Region 3, Police Regional Office 3. Yan yung mga instances kung saan talagang makikita po natin na ang dami pong nangamatay sa issue ng illegal na droga at ang dahilan ng laban daw po ang mga ito. Pero ilan po ang nakasuhan? Bilang po natin sa ating isang kamay, sa ating 5 daliri kung ilan po ang mga nauwi sa pagkakaso. Pero sa libo-libo pong opisyal na operasyon na yan, mahigit sa 6,000 ang namatay, napakaliit na porsyento po nung sabihin na natin na hindi bababa na hindi lalagpas sa 10 case ang nauwi sa pagkakaso. And the rest, wala pong kaso. Dapat ang standard procedure kasi talaga kapag may nanlalaban, sa totoo lamang, meron po talagang masasampahan ng kaso dyan. Partikular ang mga kapulisan. Ang magiging depensa lang talaga ay self-defense. Siyempre, in the fulfillment of duty din. Hindi po ganun yung nangyari. Basta sinabi lamang, nanlaban, wala nang investigasyon at kaya ganito tuloy ang nangyari. Unwilling and unable ang Duterte administration nung mga panahon na yon na i-address ang crimes against humanity. Salamat, Roger, mabait. Mabait ka talaga. Sa pag-send mo po ng super sticker. At maraming salamat sa lahat ng mga manonood natin. At dahil nga po doon, nagpunta na ang mga kamag-anakan ng biktima sa ICC sa tulong nitong si dating Senador Antonio Trillanes. Kasi hindi na ma-address dito yung malawakang sa paniniwala nila ay extrajudicial killings. At siya mismo, nagdedepensa siya nun. Dinidepensahan niya yung mga patayan nun. Kaya, huwag magpapaniwala man lang, magpapaniwala kay Senator at ex-Senate President Cayetano.
Mm. Sa inyo pong experience no sa pagka-senador, alam naman natin lahat kung ano nangyari kahapon no na itong 12 senators nga or Win Gatchalian block ay for them, well, acting Senate President, si Senator Win Gatchalian ngayon. Ang sabi ni Senator Erwin Tulfo ay they unseated o tinanggal sa pwesto si SP Cayetano pero hindi pa sila nag-elect ng Senate President dahil nga wala yung 13 na number na kailangan, 13 votes. Your opinion po on this? Okay, ito po, no, sinubaybayan ko mismo yung buong proceeding nila at ang basihan nila kung bakit sila nagsimula ng session kahapon ay dahil yung precedent na yung 12 can be a quorum. Depende yan sa kung sino yung available na mga senador. So, doon sa Abilino case ng ruling na Supreme Court, sinasabi na pagka yung senador na absent ay beyond the reach ng coercive power ng Senado, meaning hindi niyo pwede masundo at mapa-attend. So in this case, si Jinggoy at si Bato na nagtatago. So 22 lang ang total. So 12 constitutes a majority. Ginawaran niya nung senador pa ako. Nung si Senator Drilon ang Senate President, yan sila Cayetano, senador na sila nun. Oo. They did not question the legality of 12 senators constituting a quorum. Yun nga ang mahirap dyan sa mga Cayetano no? Bahagi sila nung 12 senators quorum na yon noon, tapos ngayon, palibasa sila yung apektado, hindi na nila kinikilala ito. Bago natin ipagpatuloy pa yan, panoorin natin ang paliwanag dyan sa balita po ng News 5 Everywhere. Mainit pa rin usapin kung nagka-quorum nga ba sa Senado kahapon ng mahalal na acting Senate President, si Senator Win Gatchalian. Ang legal na basihan ng nagpakilalang bagong mayorya, isang desisyon ng Korte Suprema noong 1949. Live mula sa TV5 Media Center, namumuna sa balita, si News 5 Anchor Ed Lingao. Bok, maaaring mo ba i-detalye itong SC decision na pinangahawakan ng Gatchalian Block? Okay, sige, baseline muna tayo para malinaw. Ang quorum kasi ito yung minimum na bilang ng mga tao para umanda ng isang proseso, maging ito sa Senado o sa Majong. So, sa Senado, for example, meron kang 24 senatorial seats. Right? 24 ayon sa konstitusyon. Ang tanong dito, ano ba ang quorum para gumalaw ang proseso? For example, para sumoto o para ma-aproban ng isang motion sa Senado. Ang kailangan ba ay 50% ng kabuuang 24 plus 1, ibig sabihin majority, or 50% plus 1 ng mga pwedeng bumoto. Naitatanong yan dahil, for example nga, ito yung bilang nung bago magkaroon ng tawag natin kudeta. Ang Gatchalian Block, 11, ang Cayetano Block ay 13. Pero, unang-una, si Bato del Rosa ay nagtatago. Si Jinggoy Estrada ay nasa kulungan. So 11-11 na ngayon. Tapos biglang si Chis Escudero ay lumipat doon sa kabila. So ngayon, meron kang 12-10. Ang tanong ng iba, so ano yung quorum? Ang quorum ba ay 12 o 13? Kasi kung 24 ang bibilangan mo, 13 dapat yung 50% plus 1. Kung hindi mo bibilangan itong dalawa, ito yung lalamang. 12 versus 10. So ito magmukhang quorum. Ngayon, itong Abilino versus Cuenco of 1949, tagal-tagal na. Ang pinagmulan niyan, itong si Senate President Jose Abilino na nag-walk out kasama yung mga 10 kapwa-senador nung siya'y binabatikos. At habang siya'y nag-walk out, yung natitirang 12 senador nagdeklara ng quorum at pinatalsik si Abilino at inupo si Mariano Cuenco. Kinestyon yan ni Abilino sa isang co-warrant at sabi ni Abilino, hindi pwede yan, hindi legal yan, hindi yan quorum. Dahil ang quorum ayon sa kanya ay dapat 13 dahil nga 24 senators. Pero ang sabi ng Korte Suprema sa desisyon yun noong 1949, ang quorum ay nakabase doon sa yung mga bilang ng mga senador na maaaring bumoto o hindi incapacitated. Ang sabi nga ni Justice Jose Feria, the intention of the framers of the Constitution is to base the quorum not in the number, not in the fixed number, but in the actual number of those
not incapacitated to discharge their duties. So kung pagbabasehan mo yun, out itong dalawang ito, at ito nga ay maaring tawaging quorum. So kung doon lang, mukhang ito ang lumalamang ngayon bilang isang quorum. Sige. At Bok, dahil nga dito sa Avellino versus Cuenco, tama bang sabihin na pwede bang mapatalsik ng Gatchalian Block Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President? Medyo qualified yung sagot yan kasi una-una yung Supreme Court noong 1949 ayaw niyang makialam doon sa pagdedesisyon kung sino ang bossing sa Senado. Sabi niya, that is beyond our jurisdiction. That is a political question. So, mula sa sabi ng Korte Suprema, hindi ko makikialam kung sino inyong ihahalal na Pangulo o Senate President ng upper chamber. However, ang sabi rin ng Korte Suprema, kung pagbabasehan mo lamang ang bilangan doon sa quorum, kung sino ang may quorum, maaari niyang gawin ang gusto niyang gawin. Maaari siya magdesisyon, maaari siya magpasa ng mga motion, at maaaring baguhin yung setup ng Senado. So in that sense, indirectly, sinang-ayunan ng Korte Suprema ang ginawa ng quorum na kanyang ni-recognize noong 1949 doon sa kampo ni Mariano Cuenco. So yun, medyo hindi ganun kasigurado kung pwedeng direktang makialam ang Korte Suprema kasi nga hindi siya nakialam noon. Pero sinang-ayunan niya noon na ang merong may quorum ay maaaring gumalaw. Parang ang sinasabi niya, ang maliwanag doon, parang sinasabi niya yung physically present na pwedeng bumoto, yun yung magiging basehan ng quorum. Pero sa pagkakataong ito, anong pwedeng gawin ni Senator Cayetano? Gayong 12 lamang yung... Yan. Anong gagawin ni Senator Cayetano? Ganito kasi yan mga tol. Hindi tayo abogado pero tayo po'y nagbabasa at nakikinig sa mga pumapabor sa majority block. At syempre, tinitingnan din natin yung argumento ng mga pumapabor kay Alan Peter Cayetano. Ano gagawin ni Cayetano? Considering na dineklara po ng majority block ngayon, yesterday or nung June 3, na merong quorum, lahat po ng mga ginawa nila na business diyan po sa Senado ay pinagpapalagay po sa harapan ng batas na legal at tama. Ang gagawin ni Cayetano ay questioning po iyan ngayon sa Korte Suprema, which is likely to happen today sa pamamagitan po ng PDP Laban. Kasi nakita ko po sa balita na ang PDP Laban ay tutungo sa Korte Suprema para questionin yung naging business ng majority last June 3. Pero ito ang hindi nakikita ngayon ng maraming mga nagkokomento tungkol po dito, no? Na binigyan din po eventually ng Korte Suprema nung mga panahong iyon sa pamamagitan ng motion for reconsideration. Basahin po natin ang post ni Fiscal EJ. Hindi po ito nakikita ng napakaraming mga nagpapaliwanag po tungkol dito. Pero dito po sa post ni Fiscal EJ, nagkaroon po ng development, no? Kasi sinasabi walang jurisdiction ang Korte Suprema. Tama naman, tapos hindi daw po nakialam sa pagdedeklara ng quorum ang Korte Suprema. Hindi na po 'yon absolute sapagkat sa Cuenco versus Avellino, ganun yung sitwasyon. Pero nung mag-file ng motion for reconsideration, ito na po yung naging desisyon ng Korte. Basahin po natin ang point of view nitong si Fiscal EJ, legal point of view. Did the Supreme Court, ipatagalog natin para mas maunawaan nating lahat. Ano mga tol? Ipatranslate natin in Tagalog kay ChatGPT. At hopefully, ito po ay tumatak sa atin lahat bilang isang maayos na impormasyon. Translate in Tagalog. Yan. At again, panulat po ito ni Fiscal EJ base po sa naging desisyon sa motion for reconsideration ng kampo ni Avellino. At ito po ay inilabas noong March 14, 1949. Legal na pananaw ni Fiscal EJ. Talaga bang nagpasya ang Korte Suprema sa issue ng quorum sa Avellino versus Cuenco? Marami ang nagsasabi na ang kasong Avellino versus Cuenco ay hindi maaaring gamitin president tungkol sa quorum. Dahil sa umano'y tumanggi ang Korte Suprema na resolbahin ang usapin at itinuturing
ito bilang isang political question. Ngunit kalahati lamang iyon ng kwento. Ang madalas na hindi napapansin at maging si Fiscal EJ ay hindi agad napansin ay matapos ang orihinal na desisyon, naghain ng motion for reconsideration. Noong March 14, 1949, naglabas ang Korte Suprema ng isang resolusyon na nagbago sa direksyon ng kaso. Malinaw na sinabi ng Korte na inaako nito ang jurisdiksyon sa kaso at higit sa lahat, ipinahayag na there was a quorum at the session where Respondent Mariano J. Cuenco was elected acting Senate President. Sa madaling salita, mismong Korte Suprema ang nagsabi na may quorum sa sesyon kung saan nahalal si Mariano J. Cuenco bilang acting Senate President. Kaya hindi ganap na tama ang pahayag na hindi kailanman nagpasya ang Korte Suprema tungkol sa usapin ng quorum. Okay? Mali po yung mga napapakinggan ninyong sinasabi ng ilang mga abogado na hindi daw po nagpasya ang Korte Suprema sa usapin ng quorum sapagkat nagpasya po ito sa resolusyon na ito na inilabas noong March 14, 1949. Maaaring iniwasan ng orihinal na desisyon ang kontrobersiya. Ngunit sa motion for reconsideration, tinanggap ng Korte ang jurisdiksyon. Idineklara na may quorum at pinagtibay ang pagkakahalal kay Cuenco. Ngayon, otomatiko bang nalulutas nito ang kasalukuyang kontrobersiya tungkol sa quorum? Hindi naman agad. Sa esensya, sinabi ng Korte na ang mahigpit at teknikal na pagpapatupad ng quorum requirement ay wala ng praktikal na silbi sa sitwasyong iyon. Batay sa mga ebidensya, kahit magkaroon pa ng panibagong sesyon na may ganap na quorum, si Cuenco pa rin naman ang maluluklok bilang Senate President. Binanggit din ng Korte na sinubukan na ng kampo ni Cuenco na sumunod sa itinakda ng konstitusyon sa pamamagitan ng pagtatangkang pilitin ng pagdalo ng mga absent na senador. Ngunit, nabigo ang mga pagsisikap na ito dahil patuloy na tumanggi ang kampo ni Abelino na makipagtulungan at paulit-ulit na hinaharang ang proseso. Sa madaling salita, sinabi ng Korte na hindi dapat maparalisa ang Senado dahil lamang sa tuloy-tuloy na pag-boycott ng isang grupo. Dahil nagawa na ng kampo ni Cuenco ang lahat ng makatwirang hakbang upang sumunod sa konstitusyon. Itinuring ng Korte na sapat of substantially complied na ang constitutional requirement. Para sa Korte Suprema, mas mahalaga ang makatarungang resulta at kapakanan ng publiko kaysa sa mahigpit na pagkapit sa isang teknikalidad na magdudulot lamang ng hindi paggana ng Senado. Yan po ang maliwanag na desisyon ng Korte Suprema. Pero hindi naman po nito inaalisan ng karapatan ito pong si Alan Peter Cayetano na questionin yung legalidad ng ginawa po ng majority bloc last June 3 sa Senado kung saan siya po ay inalis bilang Senate President. Pero hindi niya na ngayon pwedeng ipagpilitan na siya pa rin ang de facto Senate President. Kasi uulitin po natin yung prinsipyo na merong pong tinatawag na presumption of regularity. At hindi si Cayetano nor ang mga abogadong kumakampi sa kanya ang magsasabi na illegal ang ginawa ng Senado noong June 3. Tanging Korte Suprema. Ang magagawa ni Cayetano ngayon ay umakyat sa Korte Suprema at questionin ang nangyari noong June 3, 2026. Balik po tayo dito sa pakikinig kay dating Senador Antonio Trillanes. O ngayon, nung na-establish na yon, na legal yon, nag-move ang isang senador, in this case, ginawa ni Senator Soto, nag-move siya to declare all elected positions vacant. Simple majority lang yon. Wala nag-oppose, so it was adopted. Therefore, tanggal na kagad sina Alan Cayetano as Senate President, Pia Cayetano as Blue Ribbon Committee Chairman. Walang kaduda-duda yun. It was a simple majority. After nun, ngayon, ang nakalagay kasi sa Constitution, ang Senate President, kailangan mong maboto ng majority of all members, including yung mga beyond the reach. So yun ang 13 yung Senate President. Pero nakalagay po,
discretion ng Senado yung proseso ng pag-elect ng other officers. Kaya yun yung maliwanag doon. Yeah. Na in this case, na-elect nila as Senate President pro tempore si Senator Sherwin Gatchalian, at dahil bakante na yung Senate President, acting Senate President siya. Okay. So ang follow-up ko lang doon, Senator Trillanes, ay tulad nung natanong namin kagabi kay Senator Drilon, former Senator SP Drilon, saka former SP Coco Pimentel, parang si Senator Coco, sinabi niya na parang chill muna, na wag na munang ituloy yung mga hearing, lalo yung ngayon, saka yung sa Lunes, dahil nga parang may mga question pa doon. Kayo ba'y nag-agree doon? Opo, nag-agree ako dun sa panawagan nila, pero knowing si Cayetano, classic yan, hindi yan basta-basta bumibitaw sa poder. Ginawa niya yan ng speaker ng House of Representatives. Nung tapos na yung termino niya at kailangan niya nang ibigay kay Congressman Lord Velasco based on their term sharing agreement, gumawa ng kung ano-anong gimmick, pinandado yung House of Representatives, kung ano-anong mga ginawa para lang hindi niya ma-turn over. Ganon din lang ngayon, hindi niya matanggap na tanggal na siya sa pwesto. So, parang in denial phase pa siya ngayon. Kaya, kinalaunan, na-legitimize na-recognize na ng Malacanang, na-recognize na ng House of Representatives, yung Sherwin. Yun ang mabigat ngayon dito kay Alan Peter Cayetano, mga tol. Kasi ni-recognize ng Malacanang saka ni-recognize ng counterpart ng Senado, ang House of Representatives. Kaya ang maaaring maging tingin dyan ng Korte Suprema, back to normal business, no? Depende na lamang ngayon kung siya'y kakatigan. Kasi ang ini-insist ngayon nitong si Alan Peter Cayetano, hindi dapat pwedeng palitan ang Senate President nor the Senate President pro tempore kasi kinakailangan po ito ng 13 bilang ng majority ng mga senadors mula po sa 24. No, yun yung pinaka point of arguments ni Alan Peter Cayetano. But still, again, principle of regularity, yung presumptions of regularity sa performance ng Senado, kasama dyan ng Senado, syempre, ang so far, ine-enjoy ng majority block sa ngayon. Kaya, baka ang mangyari dito, lilipas na po ang mga taon o buwan, if ever, hindi pa nakakapag-desisyon ng Korte Suprema dito. And what if kung biglang magtalo na ito pong mga kakampi ni Cayetano, napapabalita, natatalo na si Senator Joel Villanueva. Hindi na po ito nagpapakita simula po nung mga nakalipas na araw, partikular hindi rin nagpaparamdam sa social media. At maraming rumors ngayon, nakakabilang bakod na po ito, pupunta na sa majority. At sinasabi nga, posible din daw pong tumalo ng magkapatid muli na Mark at Camille Villar. In that case, dadami na ngayon ang majority sa kasalukuyan at magiging moot na po yung kaso na isasampa nitong si Alan Peter Cayetano diyan po sa Korte Suprema. Kasi the moment na maging kompleto na ang at least 13 senador pabor para sa majority ngayon, tandaan nyo, isa na lamang ang kailangan. Kahit si Senator Joel Villanueva lamang ang tumalon, tapos na ang laban para po dito kay Alan Peter Cayetano. Tuloy po tayo sa pakikinig dito. Gatchalian, Senate presidency. So, ngayon, kung gusto niyang i-questionin, di doon siya pumunta sa Supreme Court, antayin niya yung ruling, pero ang de facto Senate President right now is si Senator Gatchalian. Pero bakit din po kayo agree na dapat hindi rin matuloy sa Monday yung Blue Ribbon Committee hearing na pinaplano nung Senator Win Gatchalian block? Sa akin, actually, call nila yan. Ang sinasabi ko dito, ang illegitimate kasi, sina Cayetano. Sila yung mag-chill kasi wala na sila sa proseso. Ngayon yung ibang committee na legitimate, kung may talagang imbestigahan sila, di-imbestigahan nila. Ganun lang po yun.
Naku, before ako mag-move on sa ibang topic, Senator Trillanes, kunin ko na lang din yung isa sa mga medyo quotable quote kanina sa press ko ni Senator Cayetano. Yung before the Blue Ribbon Committee na kanilang isinagawa kanina ng grupo niya, sinabi daw niya sa kanyang ate na si Senadora Pia na parang dinasal daw niya, o tama ba? O parang sana daw ay meron na daw 13 yung kabila para daw matapos na ang lahat. So, ganun po. Kapal na mukha talaga ni Alan Peter Cayetano, pinalalabas pa na parang bayani siya, no? Na kapag ka may 13 na, sinasabi nitong Alan Peter Cayetano kasi na to, even sa Malacanang, na kumuha sila ng isang senador para makumpleto na yung 13. No? Pero hindi na yun ang punto, Alan Peter Cayetano, wala ka ng suporta, no? Mula sa majority ng mga senador. In fact, si Chis Escudero, pang 13, 12, kung ano man ang bilang niya sa dating 13 hudas, wala na sa inyo eh. Kaya kahit manumbalik yung sitwasyon, 12 na lang din kayo against 11, no? O 11 na lang din kayo against 11 kasi yung dalawa, si Bato de la Rosa at saka si Jinggoy Estrada, nakakulong, nagtatago. Kaya sa huli mga tol, ito dapat delikadesa na ang pinag-uusapan eh. Kung merong delikadesa itong si Alan Peter Cayetano, hindi ako abogado pero utak abogado ako, tangang DDS. Ha? O sino? Sino magsasabi? Sa mga manonood natin mga tol, yabangan ko lang tong tatanga-tangang Duterte supporters. Lagi nilang ginagamit sa atin na hindi ako abogado. Bakit? Kailan ba ako nagbigay dito ng legal na opinion? Pagka nagbabasa tayo ng legal na opinion, binabanggit natin ang mga abogado na nagpapahayag nito, katulad si Fiscal EJ kanina. Kapag ka nagsasabi po ako ng tungkol sa batas, nililinaw ko na ordinaryong opinion lamang ang binibigay ko. Pero kapag nagbabasa ako ng batas, pinapakita ko sa inyo yung teksto. Tangang Duterte supporters. Pero ito ang hindi nyo maikakaila. Na kahit hindi ako abogado, utak abogado ako. Po yung tono ng kanyang pahayag sa media kanina. Reaction lang. Alam nyo, yung sinasabi, di ba, tulak ng bibig, sabig ng dibdib. Sinasabi niya yan, pag nakakuha ng 13, kasali nakakuha nun, gagawa ng ibang gimmick rin yan. Di ba? Kita mo, gumawa nga siya ng script yung putukan sa Senado. Alam niyo, grabe yung ginawa na yun. First time yun. Grabe talaga. Pumuputok sa pader Nakakahiya. yung mga sergeant at arms. At his Anyway, anong masasabi ninyo sa mga tatanga-tangang Duterte supporters na patuloy na nanonood sa atin mga tol? Paki-comment nyo naman dyan sa chat area kung anong masasabi ninyo sa mga tatanga-tangang Duterte supporters na patuloy na nanonood kay Top 1. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.